Sampung nakapangingilabot na prediksyon ni Baba Vanga sa 2025. Si Baba Vanga na kilalang Bulgarian mystic ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kontrobersya dahil sa kanyang mga prediksyon na patuloy na gumugulo sa mga tao. Kilala bilang The Nostradamus of the Balkans, ang kanyang mga hula ay nakapagbibigay ng malalim na pananaw sa hinaharap mula sa mga makabagong teknolohiya hanggang sa pandaigdigang tensyon. Ang kanyang prediksyon sa taong 2025 ay nananatiling usapin at diskusyon, at ang mga pagninilay-nilay sa kabila ng kanyang pagpanaw noong 1996, ang kanyang mga prediksyon ay tila buhay na buhay pa rin na nagbibigay babala at pag-asa sa parehong panahon. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga pinakakapansin-pansing prediksyon ni Baba Vanga para sa taong 2025. Makakakita tayo ng mga ideya tungkol sa potensyal na pakikipag-ugnayan sa mga alien, malaking pagbabago sa medisina, paglitaw ng mga makabagong enerhiya, at marami pang iba. Kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe at pakiclick na din ng notification bell button para palagi kang updated sa ating mga ilalabas na videos. Simulan na natin ang ating talakayan, kaya just sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Number 10. Contact with aliens. Ngayong taon, sinasabing magkakaroon ng unang opisyal na pakikipag-ugnayan ng sangkatauhan sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ayon sa propesiya ni Baba Vanga, maaaring maganap ito sa isang malaking kaganapang pampalakasan na dadaluhan ng iba't ibang mga bansa. Ang kaganapang ito ay maaaring magbukas ng bagong yugto para sa science and technology, ngunit maaari ring magdala ng pagkabahala sa kaligtasan ng mga tao. Number 9. Development of telepathy. Ipinahayag ni Baba Vanga na taong 2025 ay magiging posible na ang telepathy bilang paraan ng komunikasyon. Ang technology na ito ay maaaring magmula sa pagsasanib ng agham at neurotechnology. Ang kakayahang ito ay maaaring magbigay ng mas mabilis na paraan ng pakikipag-usap, ngunit maaari rin itong magbunsod ng mga issue sa seguridad ng personal information at kalayaan ng isipan. Number 8. Creating human organs. Sinabi ni Baba Vanga na sa taong 2025, ang mga scientists ay magiging matagumpay sa cultivation ng mga human organs sa laboratorio. Magiging posible na ang mabilisang transplant at ang pagbawas ng mga kaso ng pagkamatay, sanhi ng kakulangan ng mga organ donations. Ang tagumpay na ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa medisina at magbibigay ng pag-asa sa mga pasyente sa anumang panig ng mundo. Number 7. Discovering new sources of energy. Ayon sa kanya, sa susunod na taon ay matutuklasan ng isang bagong pinagmumulan ng enerhiya na maaaring mapapanatili at hindi nakakasama sa kalikasan. Ang pagtuklas na ito ay magdudulot ng revolusyon sa industriya ng enerhiya na maaaring mabawasan ng paggamit ng mga fossil fuels at magbibigay ng mas malinis na kapaligiran para sa mga susunod pang mga henerasyon. Number 6. Emergence of new currency. Sa taong 2025, sinabi ni Vanga ang paglitaw ng bagong itsura ng pera na magpapabago sa tradisyonal na ekonomiya. Ang bagong pera na ito ay maaaring isang mas sopistikadong cryptocurrency na may mas mataas na security at global usage na maaaring magresulta sa pagbabago ng pandaigdigang pamilihan. Number 5. Rising tensions. Ayon sa kanya, tataas ang tensyon sa pagitan ng mga superpower country na maaaring magdulot ng banta ng isang pandaigdigang labanan. Ang mga tensyon na ito ay maaaring bunga ng kompetisyon sa teknolohiya, ekonomiya at geopolitics na maaaring magpalala ng kalagayang pampolitika ng buong mundo. Number 4. Development in medicines. Ayon kay Baba Vanga, ngayong taon din ay posibleng tagumpay ang mga mananaliksik sa paggamot sa mga dating hindi nagagamot na sakit. Magiging mas abot kaya at epektibo ang ilang mga therapy na magbibigay ng bagong pag-asa sa mga pasyenteng dumaranas ng mga malubhang kondisyon tulad ng cancer at HIV. Number 3. New World System.
Sinabi niya na ang paglitaw ng isang bagong pandaigdigang sistema na maaaring magdulot ng pagbabago sa estruktura ng kapangyarihan sa mundo. Ang sistema ay maaaring isang pagsasanib ng mga bansa upang harapin ang pandaigdigang hamon tulad ng climate change o isang union na may layuning magkaroon ng mas balanseng ekonomiya. Number 2. War in Europe. Sinabi ni Baba Vanga na magkakaroon ng isang malawakang digmaan sa Europa ngayong taon. Ayon sa kanya, ang digmaan na ito ay magdudulot ng malalaking pinsala sa ekonomiya, infrastruktura at populasyon ng rehiyon. Sinabi niya na ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa ay maaaring mag-ugat mula sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo o pampulitikang ideolohiya na maaaring magbunsod ng isang mas malawak na alitan sa kontinente. Number 1. Natural disasters. Ipinahayag ni Baba Vanga na tataas ang bilang ng mga likas na sakuna tulad ng lindol, bagyo at tsunami sa susunod na taon. Ang mga sakunang ito ay magdudulot ng malalaking pinsala sa mga apektadong rehiyon. Ang kanyang prediksyon ay paalala na dapat maghanda ang mga bansa sa pagharap sa mga ganitong kaganapan sa pamamagitan ng mga mas maayos na disaster management plan. Ilan lamang yan mga kaibigan sa mga nakakakilabot na prediksyon ni Baba Vanga ngayong taon. Bagamat walang katiyakan kung magkakatotoo ang mga ito, ay nagbubukas naman ang kanyang mga hula ng mga diskusyon tungkol sa teknolohiya, medisina, kalikasan at ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang kanyang mga propesiya ay paalala na ang hinaharap ay puno ng posibilidad, mga pagkakataon na dapat nating gamitin para sa kabutihan ng lahat. Subalit huwag natin kalimutan na tulad ni Nostradamus, si Baba Vanga ay isa ring tao na may limitadong kakayahan at kailanman ay hindi mapapantayan ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa lahat. Mga kaibigan, nais ko lamang ipaalala na ang paniniwala sa hula at prediksyon ay isang karaniwang aspeto ng kultura at paniniwala ng maraming tao. Gayunpaman, mahalagang mag-ingat at hindi agad-agad sumampal sa mga prediksyon na ito. Huwag kang magtiwala agad sa mga prediksyon na hindi napatunayan. Maraming mga hula at prediksyon ang hindi totoo at maaaring gamitin lamang para sa pansariling interes o para sa pagkakakita ng pera. Huwag kang magpapadala sa mga prediksyon na nagpapakita ng takot o pangamba dahil maaaring gamitin lamang ito para sa pagkontrol ng mga tao. Mag-ingat din sa mga taong nag-aalok ng mga serbisyo sa hula at prediksyon dahil maraming mga taong ito ang hindi tunay na may kakayahang manghula o magprediksyon at maaaring gamitin lamang ang kanilang mga serbisyo para sa pagkakakita ng pera. Sa huli, huwag kalimutan ang iyong buhay ay nakabase sa iyong mga desisyon at aksyon, kaya't huwag kang magtiwala lamang sa mga prediksyon na hindi mo kontrolado. Mag-ingat at magdesisyon ng may pag-iisip at pagtatanong. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa prediksyon na ito ni Baba Vanga? Naniniwala ka ba dito o hindi? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig at pagtangkilik sa ating mga videos. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.